so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sige, magkapunta. Heavenly Father, Lord, salamat, Lord, dining ka buntagon. We recognize you, we acknowledge you, Lord God, dining ka buntagon, Father. We thank you for your presence. We thank you for your goodness, for your love, for your grace toward us, Lord God. Thank you, Holy Spirit, for this another day, another opportunity, Lord, nga among ma-experience, Lord, kung unsa ka kamaayo sa among makinabuhi, Father. Huwag akong i-bless, Lord, ang matakusa ka nasa simbalay karon. I pray, Holy Spirit, ikaw mag-encourage, mag-empower sa ilahang kinabuhi, Ginoo. I pray for peace, Lord. I pray for your healing, Ginoo. I pray for your blessings na maabot silang makinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, that your word says that where 2 or 3 are gathered in your name, nakas na mong midst, Father God. That's why, Lord, karong kabuntagon, ang mukang i-acknowledge, o recognize, Lord, na nakas na mong kaliwala, Father. We give you all the glory, honor, and praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. No? So, maayong buntag sa tanan, no? Akong welcome ang matakusa sa ato ang simbalay, especially no kung first time pa ka naka-join sa atong simbalay. Ako ang gi-welcome, no? O thank you kayo, and I pray nga may buhaton si Lord sa imong life karong kabuntagon, mga igsoon, no? So at dito magdugay ito ta sa word ni Lord. So atong text, mga igsoon, magita sa Luke chapter 7 verse 36 to 48, no? So atong basahon ingon ang Bible. One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him. So Jesus went to his home and sat down to eat. No, kanang Pharisee, mga igsoon, muna sila mga religious people sa ilahang panahon ni Jesus. No, and it's sa verse 13, so invite si Jesus, no, nga makig-dinner sa iya. Sa verse 37, it says, when a certain immoral woman from that city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. No, so na isa ka babae ditong napita nga nakadungog siya kasi Jesus maadto sa balay ni Simon ug niadto pod gyapon siya, no? And then verse 38, ingon ang Bible, then she knelt behind him at his feet weeping. Her tears fell on his feet and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. So kani nga bae, mga igsoon, niluhod siya diha kan Jesus at ilan ni Jesus ug mihilak siya ug iyang gihugasan sa iyahang luha ang mga tiil ni Jesus, no? Iyang gihugasan, no? And then iyang gitrapuhan sa iyahang buhok, mga igsoon, ug iyang gihadkan ang tiil ni Jesus, mga igsoon, ug iyang gibubuan og perfume. Then sa verse 39, ingon diri, when the Pharisee who had invited him, kato nag-invite kang Jesus, he said to himself, ingon siya kaugalingon, if this man were a prophet, it talks about Jesus, ingon siya diri, he would know what kind of woman is touching him, she is a sinner. No, kay kani nga time, mga igsoon, ang Pharisee is a priest, no, sa ilahang time. Ug sa Bible, dili kung makasala ka nga tao, dili ka pwede mo hikap sa usa ka priest, no? And then ingon ni si Simon nga sa iyang kaugalingon, no, kung kani siya prophet, it talks about Jesus nga kaila siya sa dapat kaila siya sa kinsa ang naghikap siya, no? Pero sa Bible, mga igsoon, sa book of Hebrews, ingon ang Bible that we have a high priest. O nag-refer siya kan Jesus. We have a high priest that can be touched. The reason nga nung si Jesus iyang nahikap, because we have a high priest, mga igsoon, that can be touched. Ug labaw sa ingon ang Bible, mga igsoon, nga he can understand our weaknesses. Muna nga that's the grace of God, mga igsoon, no? Nga pinaagi kang Jesus, that's the grace of the Lord nga wala siya niyan sa kalibutan to condemn us, niyan siya sa kalibutan to save us, no? Niyan siya sa kalibutan to show kung unsa ta niya kagihigugma. And in ang Bible lang, ingon, mga igsoon, sa Romans chapter 5 verse 8, ingon ang Bible, but God showed His great love for us. Ipakita niya ang dako nga gugma sa atua. Yun siya na papakita, mga igsoon, ingon ang Bible, that while we were still sinners, Christ died for us. And that's unconditional love. Ano man? Tungod kay wala niya giulatan nga mahimo pa kang maayo para magpakamatay sa imo, mga igsoon. Kung dili, kung kinsa ka, kung unsa ka, no?
si Jesus nagpakamatay para sa imuha, mga igsoon. And that's the unconditional love nga na-experience sa usa ka babae, mga igsoon, ani nga text. No? And then, sa verse 40 ng Bible, din Jesus answered his thoughts. No? Kay nakabantay si Simon. Si Jesus, sa unsay gisulti ni Simon, siya ang kaugalingon. O ingon din si Jesus, mga igsoon, he said to the Pharisee, I have something to say to you. Nakoy istorya sa imo, Simon. Ingon din si Simon, go ahead, teacher. Simon replied. And in sa verse 41, ingon ang Bible, then Jesus told him this story. No? Kaning story ko siya, a man loan money to two people. Nayo sa katao ko, no, nga nagpautang og kwarta sa duha ka tao. Ingon siya, ang isa gipautang niya 500 pieces of silver, ug ang usa gipautang niya 50 pieces of silver. But neither of them could repay him. So parehas silang duha dili siya makabayad, no? O ingon ang Bible, so he kindly forgave them both, canceling their debts, no? So ang pangutana ni Jesus, so wala niya gipabayad, no? Gipasaylo nila ang duha. Who do you suppose love him more after that, no? Ingon si Jesus, kinsa man sa ilahang duha ang higugma pag-ayo atong tao nga nagpasaylo sa ilaha. Ingon din si Simon, mga igsoon, I suppose the one for whom he canceled the larger debt, no? Tsaka ingon si Simon nga katong tao nga nakautang si Agdako mutoy muhigugma pag-ayo sa ilaha. Ingon din si Jesus, that's right, no? Jesus said, then he turned to the woman and said to Simon, look at this woman. Tanawan ning babae, no? Gina Simon, tanawan ning babae, no? Look at this woman kneeling here. Kung siya, when I entered your home, igwigignan na si Simon, mga igsoon, sa diyang nisulod ko sa imong balay, wala ako nimo giupirag tubig para muhugas sa abog sa akong tiil. Ingon siya. But she, no, ingon siya, pero kining babae, iyang gihugasa ng akong tiil sa iyahang mga luha, ug iyang gitrapuhan sa iyahang buhok, no? Sa verse 4 ba, ignan ni Jesus si Simon, you didn't greet me with a kiss, no? Kaysa una, ang culture nila, pag naibisita sa inyong balay, bisan pag lalaki, no, hagka na siya, naibiso-biso. Ingon si Jesus, ikaw Simon, no? You didn't greet me with a kiss, wala ko nimo gihadkan. But from the time I first came in, siya, kini nga babae, no? But from the time I first came in, she has not stopped kissing my feet. And in verse 46, you neglected the courtesy of olive oil to anoint, no, my head, but she has anointed my feet with rare perfume, no? Sa ilang culture na kay pag nagbisita, bubuan man ang olive oil ang bisita, no? Anoint my head with oil. Pero yun si Jesus, pero ikaw sa ibon wala ka, pero kining babae, no, sukad siya pag-abot, iya kong gibubuan og rare perfume. And in verse 47, ingon siya, I tell you that her sins, and they are many. And kini nga babae, no? Ang iyang sala, ug daghan siyang sala, have been forgiven. Hallelujah. Gipasaylo ang iyang sala. And that's the grace of God, mga igsoon, no? Muna nga sa atong pagpangalagad, no, dili sa simbalay nato. Come as you are. Kung kinsa ka dool sa Ginoo, I tell you, ingon si Jesus, her sins, and they are many, have been forgiven. For she has shown me much love, but a person who is forgiven little shows only little love. And then sa verse 48, then Jesus said to the woman, your sins are forgiven. Grabe, no? Yun ni Jesus, no? Nga, ang imong sala, no? I tell you, ang imong sala, napasaylo na. Daghan imong sala, pero gipasaylo na. No? So diyan yung makita, mga igsoon, nga grabe kaayo ang gugma ni Lord sa atong kinabuhi. Muna nga, dili sa simbalay nato, pag muduol ka sa Ginoo, duol kung kinsa ka, no? Dili kinahanglan, mga igsoon, nga perfect ka, or dili kinahanglan nga mingon ka nga dapat ayar ako musimba, no? Ayar ako muduol sa Ginoo pag wala ko sila, no, mga igsoon. Duol sa Ginoo si bisag kinsa ka, mga igsoon, because ang gugma ni Lord sa tuwa is unconditional, and He is willing to forgive us, mga igsoon, sa atong mga kalapasan nga sala, no? So kini nga babae, mga igsoon, makita nimo ni story, naka-experience ni siya sa kamaayo ug sa gugma ni Lord siyang life, no? Muni siya ang babae sa John chapter 8 nga gidala kan Jesus, no? Samtang si Jesus nag-preach siya, kini nga babae
guyod patulungan Jesus sa mga Pharisee and other people. Og ningon sila nga Jesus, no? Kini nga babae, no, nasakpan nila nga nagbuhat og dili maayo og gignan nila si Jesus according sa balaod ni Moises nga labayon ni siya bato hangtod nga siya mamatay. Pero kabalo kaon sa respond ni Jesus, mga igsoon. No, ang respond ni Jesus is simple. Ingon siya, si bisan kinsa sa inyo ang walay sala mo'y una mulabay sa bato. No, kabalo kaon sa nitabo, gikan sa pinakatigulang hangtod sa pinakabata nilakaw, mga igsoon, wala sila nilabay nga naman kay sila pod nakasala dahil gyapon sila. No, that's why kini nga babae, no, sa dihang sa Luke chapter 7, grabe ang gibuhat nga respond kang Jesus, because sa John chapter 8, mga igsoon, na experience niya kung unsa ka maayo, kung unsa ang gugma ni Lord sa iyang kinabuhi, no, nga wala din ni ani si Lord diri sa kalibutan to condemn us, ni ani siya sa kalibutan, mga igsoon, no, to save us. No, muna nga ang title sa atong sharing karong kabuntagon, mga igsoon, is the right response, no? The right response. Unsa may sakto nga respond, mga igsoon, or unsa may buhaton nato, or unsa may buhaton, unsa may response sa usa ka tawo nga nakasinati sa gugma sa Ginoo o nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo, no? How should a person respond after experiencing the love of God in his life? No, sa Psalm 116 verse 12, mga igsoon, na isa ka tao, na isa ka hari, kaginganlag King David, ningon siya, mga igsoon, what shall I render to the Lord for all his benefit toward me? Kung sa may akong mabalos or mahatag sa Ginoo, no, sa tanang butang nga iyang gibuhat sa kuha. You know, so, kung makasinati ka sa life ni David, mga igsoon, no, usa lang siya ka tigbantay karniro, sa simple ordinary nga tao, and yet, no, na-experience niya kung unsa ka maayo si Lord, na-experience niya ang favor, ang blessings ni Lord sa iyang life, no, gihimo siyang king ni Lord, no, gihimo siyang hari sa Ginoo, and sa dihang nahimo siyang hari, no, daghang mga tao nga gusto mo patay sa iya, no, gusto mo guba sa kingdom, pero makita nimo sa story, mga igsoon, no, sa life ni David, nga wala yung nakapildi o nakapatay siya, mga igsoon, no? Muna nga sa dihang na-experience ng David kung unsa ka maayo si Lord siya kinabuhi, ningon siya, what shall I render to the Lord? No, si David, mga igsoon, wala siya nangutana kung unsay mahatag sa Ginoo sa iya. No, ang iyang question, mga igsoon, is what shall I render to the Lord? Unsa may akong mabalos sa Ginoo? Nga naman, mga igsoon, kay mao ni siya ang kasing-kasing sa tao nga tinuod nga nakasinati sa kamaayo ug sa gugma sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? What shall I render to the Lord? That's why this message, mga igsoon, is a message of forgiveness, love, humility, and the grace of God in our life. But above all, mga igsoon, it's a message of how we respond to the Lord. How we respond to the Lord, to the goodness of God nga atong na-experience sa kinabuhi, mga igsoon. No? So, unsa may atong response sa Ginoo? Makatag lang og pipila ka mga points, mga igsoon, no? So, ang first point nato, no, once nga imong masinapi ang kamaayo, ang gugma ni Lord sa imong life, no? Number one, when we experience the goodness and the love of God in our life, we give time to Jesus, no? Tagaan na tong panahon si Jesus, mga igsoon. Katong babae sa story, mga igsoon, no, sa Luke chapter 7 verse 37, dili siya invited ato nga time. Dili po ito iyang balay. Pero kay nakasinati man siya sa iyang gugma ni Lord sa iyang life sa John chapter 8, no? Sa di nakadungog siya nga si Jesus moadto dito sa balay ni Simon. Ingon ang Bible, no? When a certain immoral woman from that city heard he was eating there, niadto na siya diretso dito. In other words, mga igsoon, when we experience the goodness of God, the love of God sa atong kinabuhi, we give time to Jesus. No? Tagaratog time si Lord sa atong life. Kabalo ba kaigsoon nga ang mga butang nga importante sa imuha, tagaan gid mo time. No? Tagaan mo time. No? Ang dili nimo tagaag time katong dili importante sa imuha. No? Example, imong family, di ba? Imong family importante sa imuha, tagaan mo time imong family. Ang trabaho importante sa imuha. No, tagaani mo time imong trabaho, no? Imo kung estudyante ka, imong pag-eskwela, importante sa imo tagaani mo time, no?
Muna nga, kung importante sa imo mga igsoon, no, dili ka mohimong excuse na naman kabalo ka importante sa imo. You know what, mga igsoon, no? Grabe ka maayo ang Lord sa life nato. So kung na-experience ka sa gugma ni Lord, no? Karong buntaga, nakamata ka na mga igsoon, goodness na ni Lord. No? Tagaig time si Lord sa imong life, mga igsoon. So, unsa may mga butang nga atong tagaag, unsa man nga mga time na tagaan nato. Number 1, no? Time to pray. Hallelujah. Tagaig time si Lord, no? Nga para sa mga baka spend time sa iya. Di ba? Kung naka din sa simbalay, no? And then nag-build ka relationship sa Lord, ang pinaka the best nimong mahimo mga igsoon is tagaan nimong time si Lord. Di ba? Pag example, no? Kung imong family nimo or kung nakay-uyab, example lang, di ba? Tagaan mo siya time. The more nimo siya tagaag time, the more ka makaila kung kinsa siya sa imong kinabuhi. So the same gyapon na, no? Tagaig time si Lord sa imong life, mga igsoon. No, sa Psalms chapter 5 verse 3, yung ng Bible, in the morning, no? Sa kabuntagon, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. So, kana pag mata nimo sa buntag, mga igsoon, no? Consider, in the morning, Lord, you hear my voice. Voice, mga igsoon. So, nindot kay mga igsoon nga sugdan nimo imong adlaw nga madunggan unsa man ang Facebook, ang cellphone, no, ang voice, ang tingog. Ano sa man madunggan, mga igsoon, sa diyang mag-ampo ka sa Ginoo. No? Tagay time, no, the more ka mag-pray sa Ginoo, the more ka mag-spend time kang Lord, the more, no, the more nimo the more ka makaila sa Ginoo. Ug labaw sa ran, mga igsoon, no? The more ma-change ang life nato, the more you pray, the more you change, di ba? Ang mga character nato, importante kasi ng mga igsoon. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, di ba? Ingon ng Bible, the Spirit produce this kind of fruit. Sa mga fruit, love, peace, joy, faithfulness, kindness, goodness, self-control. Kung ka na mga fruits, mga igsoon, no? Dili na siya pwede matudlo sa tuwa, pero ma-develop na sa tuwa the moment nga mag-spend time ta kang Jesus, no? Pareha na imong barkada ba, di ba? Kung nakaisuod kay nga barkada, sa sige nimo sabay-sabay sa iyang mga igsoon, usay makaawat ka dawi siya istorya, no? Usay makaawat ka sa iyang mga actions, ngano man wala kanya gitudluan pero na-develop sa sige ninyong banuban. The same gyapon na sa sige nimo og pray, spend time sa presence ni Lord. The more ma-develop ang character. Matingala ka. Sa una, ulitan kay ka, di ba? Sa una, sirit na mo ang pasensya. Pero karon tingala ka na nakay pasensya, mga igsoon. Sa una, wala kay pakialam, pero karon tingala ka na gugma sa imong kasing-kasing. Ano man, kay na-develop sa imo. So, importante kay mga igsoon, no? Nga, we give time to pray to Jesus, mga igsoon. Pakistorya ka sa Ginoo. No? Ikaduha, mga igsoon, time to read His Word, no? Tagani mo time ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Ingon ang Bible, no? Imo nimong importante ang word sa Ginoo. Kaya si Jesus, no, sa Matthew chapter 4 verse 4, ingon si Jesus nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So kana nagpander ko ara ba nga unsay pasabot ni Jesus ani nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon. Ang buti pasabot ni Jesus, mga igsoon, ang word ni Lord i-compare niya sa food. Kung unsa ka importante ang pagkaon, mao gyapon ka importante ang word. Kano man, di ba? Ay mong lawas pag dili ka makakaon, maluya, maglapad imong ulo, di ba? Struggle kayo. Luya kay sanan. The same gyapon sa atong spiritual life. Kung ang spiritual life nato dili makakaon sa word sa Ginoo, munang matingala ka, dali ra ka maluya, dali ra ka ma-discourage, no? Karon nga generation, dali ra ma-depress, dali ra mag-anxiety, di ba? Nakadungog lag bad news, nanay fear dayon, nanay kabalaka, nanay kahadlok sa kasing-kasing. Nga naman, kay na-feed man ang ilang spirit sa mga negative, mga igsoon. But when you feed your life with the Word of God, no? Matingala ka, mga igsoon, ligon ka, matingala ka, no? Na mga problema, dili ka dali ma-discourage, dili ka dali maluya, no? Ligon imong life, mga igsoon. Kung naay word ni Lord sa imong kinabuhi, dili ka ma-discourage, dili ka ma-depress, dili ka mag-anxiety. Why? Because na ang word ni Lord sa imong life, mga igsoon, no? So, motto number 1, time to pray. The right time si Lord.
Number 2, ikaduha, time to read the Word of God. And number 3, mga igsoon, no? Time to fellowship, no? Sa Hebrews chapter 10 verse 22. Yung ng Bible, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. No? So sa man mga igsoon para maka-time tag fellowship, di ba? Ganina time to sa atong Ginoo, kan Jesus, di ba? Karon time sa ato ang mga kauban natay fellowship, natay life group, no? Kana imong simbalay, diya ka maka-fellowship mga igsoon. Pinagi sa simbalay, no? Naay word ni Lord ya, maka-encourage ka, ma-empower ka. Hallelujah. Sa life group ninyo, no? Ikaw upat, no? Time to be disciple. No? Kung kato siya para sa uban, no? Ang ikaw upat para sa imong kagulingon. Nga ma-disciple ka, no? Abi nimo mga igsoon, nindot kay mo kinabuhi pag ma-disciple ka. We have many, no, mga leaders nga guba kay kinabuhi, gubot kay kinabuhi, but the moment kay nagpa-disciple sila, napurma ilang kinabuhi mga igsoon, no? O sa napurma ilang kinabuhi, no? Gi-bless ni Lord ang ilang makinabuhi. No, muna nga tako kay plano si Lord sa imong life. Gi-prepare si Lord sa imong kinabuhi. Pero pag dili ka mapurma mga igsoon, no, dili ka ma-build up, dili mahimo ni Lord ang iyang gi-prepare sa imong life. Muna nga importante kayo nga ma-disciple ka, no? Ang pag-disciple sa imuha dili na siya para sa imuhang leader, kundi para na sa imuha mga igsoon. No? Once ma-disciple ka, no, mapurma imong kinabuhi, ang design ni Lord, ang blessings ni Lord, ang promise ni Lord, mahitabo sa imuhang kinabuhi mga igsoon. No? So muto siya, no? First point nato, when we experience the goodness of God, the love of God, we give time to Jesus. And then number 2 mga igsoon, when we experience the goodness of God, the love of God, we give our heart to Jesus. No, atong ihatag atong kinabuhi kan Jesus mga igsoon. No, atong kasing-kasing mga igsoon, it's so important to Jesus. No, ingon ang Bible sa Proverbs chapter 4 verse 24, no, 23, ingon dito, guard your heart for it is the wellspring of life. Guard mo kasing-kasing, proteksyonin mo kasing-kasing kay mo diri mo ni siya ang tuburan sa atong kinabuhi, no? So, ano yung story mga igsoon, no? Jesus sees your heart, not your past. Ganahan ko ning story mga igsoon tungod kay kung basahon nimo sa verse 39 ug 40, ang para si Simon ang iyang gitanaw ang past ani nga babae. Pero ang gitanaw ni Jesus dili ang past, kundi ang iyang heart. No, tanaw kay sa verse 39 ng Bible, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, ingon siya kaugalingon, if this man were a prophet, he would know what kind of woman is touching him. She is a sinner. So makita nimo diri mga igsoon nga ang nakita ni Simon, no, ang past ani nga babae, pero nakita ni Jesus ang iyang heart, no? Although naa siya mga butang nga dili maayo nga buhat sa iyang past, but the moment kani duol siya kan Jesus, naa siya repentant heart mga igsoon. Nga pagduol niya kan Jesus, no, grabe kayo, wala gitanaw ni Jesus iyang past nga man, gitanaw ni Jesus ang iyang heart mga igsoon, no? Kung kato nga perfume mga igsoon, mahal kito nga perfume, no? Ang kantidad nato is 1 year nga sweldo ang kantidad nato. Pero kabalo baka dili man ang perfume yang gihatag ng Jesus. Ang iyang gihatag ng Jesus mga igsoon ang iyang kasing-kasing. Nga naman, ang iyang action nag-reveal kung unsay nahitabo siya kasing-kasing. Na the moment mga igsoon na nakaistorya na si Jesus, no, na-experience niya ang gugma ni Lord, no, nahitabo siya kasing-kasing nga mag-usab sa iyang kinabuhi. Nga naman, no, tungod kay na-experience niya ang gugma ni Lord sa iyang life mga igsoon. Ug tungod na siya gibuhat para kang Lord. So, no, he give her heart mga igsoon kang Jesus. Ikaduha, no, himua nga si Jesus nga pinaka greatest treasure sa imong life. Namatay mga treasures og nindot na mga igsoon, no. Nakay sakyan na, nakay negosyo, nakay nindot nga malay. That's good. Pero ayaw kalimti mga igsoon nga ang greatest treasure sa life nato si Jesus. Nga naman, ingon ang Bible sa Matthew chapter 6 verse 21, ingon si Jesus, for where your treasure is, there your heart
will be also. Kung asa ang imuhang bahandi, dito po di mong kasing-kasing. Now, dili against si Lord sa mga bahandi, mga igsoon. Pero gusto lang ni Lord nga i-plastar ang imuhang kasing-kasing. No? Gusto ni Lord nga ang pinaka-greatest treasure nato si Jesus. Nga naman, kay pag si Jesus ang atong treasure, atong kasing-kasing naapod dito, mga igsoon. No? So kini nga ba, he give her heart to Jesus, mga igsoon. No? Number 3 na yun. No? When we experience God's love, God's goodness, we give our best, mga igsoon. Atong ihatag atong pinaka-the best diya sa Ginoo. No? Kani nga babae, mga igsoon, no? Iyang gihatag, unsa may gihatag niya? Gihatag niya ang pinaka-the best para kang Jesus. Kini nga perfume nga iyang gibubo, no? Iyang gibubo sa tiila ni Jesus. Ang natidad nga perfume, mga igsoon, is iyang salary for pila? For 1 year nga salary. No? Siguro kung 1 week or 1 month nga salary, marag okay na ka, no? Pero kini siya, iyang gihatag ang 1 year nga salary, mga igsoon, nga kantidad sa unsa man sa sayang perfume. No? And then, kung makita nimo dara, no, sa John chapter 12, kini nga version, ato basahon ninyo sa diri. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her, no, siyang buhok. And the house was filled with the fragrance of the perfume. And then sa verse 4, but one of his disciples, si Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. I-object siya. Sa verse 5, why was it this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. So kung makita niyo din mga isang concern kay si Judas, no? Ingon siya nga, kani nga perfume, kung baligya ni, no? Kung ihatag sa mga pobre, marag concern kasi sa mga pobre. Pero kung tanawin mo sa verse 6, mga so, yun ang Bible, nga si Judas, dili siya concerned sa pobre, no? Pero kini nga babae, mga igsoon, kani nga perfume gitaguan yun sa babae. Ano man, kay sa ilahang culture sa una, mga igsoon, pag magminyo sila, kini nga perfume muni gamiton niya kay pahumot sa ilahang sa rooms or sa ilang balay, no? In other words, naka-prepare na siya para sa pinaka-importante nga tao siyang kinabuhi. And yet, mga igsoon, sa diyang na-experience niya ang gugman, Lord, nakaingon siya nga wala na yung mas laing importante ani. No, wala na mas laing worthy na tagaan sa akong best kundi si Jesus, mga igsoon. No? So, pero ang Judas, grabe kay ito, nasiyangan siya, no? Pero kabantay mo, nganokha na, no? Nganokha na, no? Nga, sometimes, no, nato isang story nga, nagpaayos siyang gitar ba, nagpapuli siyang string siyang gitar, and then, duha ka bukang gitar, no? Isa ka gitar, ginagamit niya sa yahang banda, no? Ano niyang kadua ang gitar ginagamit sa church. Yang gipailisan ng string. And then ang katong gitar nga ginagamit niya sa banda, ingon siya nga ilisin niya sa pinakamahal nga strings. Di ba? Ingon po tong isa ka tong trabahante nga kaning sa church nga gitar, di ba? Ingon siya nga kana ilisin na sa baratuhon nga strings. Di ba? Akong point din, mga igsoon, no? Nanokha na no nga pag-abot sa church o pag-abot kang Jesus, no? Okay ra ang mga kanira kay Juan Labitaw na siya kamatay ka na kay istorya, no? Parang po sa trabaho, di ba? Sa trabaho sometimes di ta pwede malate, di ba? Pero sa church sometimes okay ra malate, diba? Sa church Labitaw na, no? So sometimes we have to change our mindset, mga igsoon, no? Si Jesus, He is worthy, no? Sa atong pinaka-the best, mga igsoon. Kini nga babae, no? The woman brought something valuable, no? Ang perfume was so expensive, mga igsoon. Pwede niya taguan, no? Pero niingon siya, no? Pwede siya maingon nga, tagaan ako to si Jesus o mga baratuhon lang. But she gave what was precious to her, mga igsoon. Why? Tungod kay nasabtan niya that Jesus was worth it, mga igsoon. That's why kung ikaw, no, kung naka-experience ka sa pagkamaayo sa Ginoo, sa gugma ni Lord sa imong life, ang imong pagpangalagad, mga igsoon, dili mo na basta-bastahon. Ang imong pag-join sa simbalay, pag-join sa life group, dili mo na basta-bastahon na naman, no? Si Jesus worthy siya sa atuang kinabuhi, mga igsoon. No? Ayaw tagai si Lord, no? O ka na mga sobra-sobra lang. Tagai si Lord og pinaka-the best, mga igsoon. No? Give your best
base nga oras, no? Base nga effort, base nga gift, base nga resources, no? The best nga strength kay imong kusog imong ihatag kayo sa Ginoo, no? So the best ihatag ang Lord. Why? Because deserving si Lord, mga igsoon. He's worthy, no, sa atong pinaka the best, no? So na question, mga igsoon, nga akong gusto i-question nimo sa imong life, no? Am I giving God my best, or am I giving God what is left? Gihatag ba nako kang Lord ang pinaka the best, or ginahatag lang ako kang Lord ang mga sobra-sobra lang, no? So kung gihatag ni Jesus, mga igsoon, ang iyang pinaka the best dito sa cross, He died for us, no? Yang giantos, yang gihatag ang pinaka the best para sa tuwa. Hallelujah. Why not give Him our best, mga igsoon? No? Why not give Him our best kang Lord? So muna ikatuloy, kaupat, mga igsoon, no? When we experience the love of God or the goodness of God, we give our life. No, not only our time, our hearts, our best, but our life, mga igsoon. No, sa Romans chapter 12 verse 1, yun ang Bible. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies as a living sacrifice. No, yun dali, to give your bodies to God because of all He has done for you. Tungod sa mga butang ayang gihimo sa imuha, let them be a living, a holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship God, no? So give your life to the Lord, mga igsoon. Ang pagsimba, mga igsoon, no? Sayo una-una lang ang worship. Pag makato ko sa church building, makanta ko, worship na siya. No, dagang niya itong simbahan, dagang nakakanta, mga igsoon, wala naka-worship. Pero sa Bible, ang tinuod nga worship is when you give your life to Jesus. That's the true worship, mga igsoon, when you give your life to Jesus. So kung challenge mo karon, no, give your life to the Lord, mga igsoon, no? Ang pinaka-greatest thing nga mahatag na to sa Ginoo is not mga butang sa kalibutan, mga igsoon, but our life. Atong plano, atong future, our family, our career, no? Atong mga dreams sa life, even atong mga decision, no? Ang atong tanan, atong ihatag diya sa Ginoo, mga igsoon. Siguro, balaka ka, Pastor, ako lugang isalay lang ako kinabuhi kang Lord. Yes, no? Because nga naman, mga igsoon, the moment nga imong ihatag imong life ng Lord, mga igsoon, ingon ang Bible, God's ways is higher than our ways. God's plan is higher than our plans. Nakabalo ko na kay nindot ko plano, pero ang plano ni Lord mas nindot pa gyud para sa imuha, mga igsoon. So when you give your life to Jesus, no, tarungon ni Lord imong life, plus taron ni Lord imong life, mga igsoon, ug panalanginan sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. Muna na, masabtan mo imong purpose when you give your life to the Lord, no? Purpose na to dili sa kalibutan, dili lang mo trabaho, dili lang magnegosyo, dili lang mo eskwela. But ang greatest purpose na to sa life, mga igsoon, is sa diyang atong ihatag atong kinabuhi, atong ipagamit atong kinabuhi kang Lord, no? Sa Colossians chapter 1 verse 16, ingon ang Bible, nila ko basahon for the sake of time. Ingon ang Bible, mga igsoon, nga ang tanang butang gibuhat tungod ni Jesus, ug ang tanang butang gibuhat para kang Jesus. So atong life dili lang para sa kalibutan, atong life para pud kang Jesus, mga igsoon. Hallelujah. No, para kang Lord, no? Dahil sa ka-author, mga igsoon, ingon siya, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. No? Ang pinakadako kuno nga trahedya sa kinabuhi, dili kamatayon, pero kinabuhi nga kanang wala ka kabalo sa imong purpose. Pero kabalo ka na pay mas greater tragedy. The greater tragedy in life is kabalo ka sa imong purpose, pero you did not do it, mga igsoon. Kay balo ka kagamiton ka ni Lord. Kay balo ka pinaagi sa imong kinabuhi na nagkinahanglan, no? Na makaila sa Ginoo, pero wala nimo gibot. That's the greatest tragedy in life. That's why I challenge you na this sa simbalay, give your life to the Lord, discover your purpose, and do your purpose, mga igsoon. Number 5 and last, no? When we experience God's love or God's goodness, we bring people to Jesus. Ang tao nga nakasinati sa gugma sa Ginoo, no? Ang iyang nasinati nga gugma, iya po nang ipasinati sa uban, mga igsoon, no? Iya po nang ipa-experience sa uban.
Kani nga babae mga igsoon naka-experience siya sa forgiveness kung unsa ka maayo si Lord siyang life. Kung i-trace nimo ni mga igsoon, wala niya gi-keep siyang kaugalingon. Iyan ang gi-share sa uban. Pinaagi sa iyang life, naapoy mga tao nga nakailas sa Ginoo. No? Na mga tao nga naka-experience po kung unsa ka maayo si Lord. That's why, no, diya sa inyong simbalay dito, kana inyo ang simbalay leader, na inyong life group, sige invite sa imo, na matingala ka, di ba? Matingala ka. Ano ilang nang ginabuhat mga iso, ginabuhat na nila, ano man, kay gusto nila nga, unsay na experience nila sa Ginoo, naka-experience sila nga, grabe, ilang life, no, sa una nga wala pa sa Ginoo. Pero karon nga naras Ginoo, nindot kesaran, na-save sila, o gusto nila po nga ipa-experience na sa imuha mga igsoon. No? Ipa-experience na nila sa imuha. No? And then, so, muna nga, when you experience the love of God, no? Dili ka mahimutang, dili mo ma-invite imong family, imong friends, imong barkada, imong silingan, kauban sa trabaho, imo baka mga classmate or mga tao nga nag-struggle, mga tao nga naka-experience og rejection sa life, mga tao nga wala pa kaila kan Jesus. Di ka mahimutang, madili sila makaila kan Jesus mga igsoon, no? So, that's the purpose of God sa life nato mga igsoon. No? Pinaagi sa imong life na apoy makaila sa Ginoo. No? So, muna nga sa Luke chapter 7, makita niyo diri mga igsoon katong story ni Jesus. This is my conclusion, no? Katong story ni Jesus nga naay nakautang, di ba? Ang isa 500, ang isa 50, pero para sila dili kabayad, and pareha sila gipasaylo. Ang pangutana ni Jesus mga igsoon, kinsa man sila ha ang mahigugma pag-ayingon siya katong mas dako, Lord, mas dako o kaning na utang siya mo tay mahigugma pag-ayo sa tao. And the same gyapon, kung masabtan nimo mga igsoon kung unsa imong life sa unang wala pa kang Jesus, ako lang, unsa ko kadautan sa una nga wala pa kang Lord, di ba? Unsa ko ka makasala sa una nya giluwas ko ni Lord, pa imperno lang ako nya giluwas ko ni Lord. Makaingon jud ko nga Lord, no? Ang nabilin sa akong kinabuhi, Lord, sa dihang imo kong gisip, ang nabilin sa akong life, ako gihatag sa imo. Paggamit na ko sa mga naman, nasabtan ako nga ang tanang naasa ko agrasyar ni sa Ginoo. O tanang naasa ko ang may granit. No, gugmaran ni Lord sa tuwa. Muna nga, kung masabtan nimo kung sa kamayo si Lord sa imong life, mga lagad ka sa Ginoo mga igsoon. No? So, karong kabuntagon, mag-pray ko sa inyo, ha, no? I pray diya sa inyong simbalay, ma-experience nimo ang gugma ni Lord, ma-experience nimo ang goodness ni Lord sa imong life, mga igsoon. And I pray, no, nga, while naminaw ka karon, ang presence ni Lord imong mabati, mga igsoon. Mag-pray ko, Father, in the name of Jesus. Lord, we thank you for the word that we received today. Father, I pray, I speak life, Lord, sa matag simbalay karon. I pray nga ang matag usa Ginoo nga nasa simbalay, Lord, I pray nga imong presence mag-comfort sila, ha. I pray, Lord God, nga imong presence, imong goodness, imong love, Lord, masinati, Ginoo, sa matag usa nga nasa simbalay karon, Lord. Holy Spirit, nakasanang dapit. Lord, touch your people, Ginoo. Hallelujah. And bless your people, Lord, karong kabuntagon, Father. Holy Spirit, we recognize you. We acknowledge you, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord. Ikaw mag-aayo sa tanang nga nas balatian karon. I pray for healing in the name of Jesus. I speak life, Lord. I pray for breakthrough, Lord, sa matag usa nga naadiri karon, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, na may mga family karon na nasa trouble, Ginoo. Lord God, nasa kagubot, Lord. But Lord, I pray aning a family, Lord. I speak unity, Lord. I speak peace aning a family, Lord God. Lord, you are the God of peace, Lord. And I pray, akong girebuke ang espiritu sa kagubot sa ilang family. O akong gidecree o gideclare ang kalinaw, Ginoo. I speak peace, Lord, in the name of Jesus. No, Lord, na mga tao karon, Lord, na nag-trouble ang ilang kasing-kasing, na balaka sila, Lord. But Lord, I pray, Lord God, that your power will touch them. Ang tagani mo sila comfort, Ginoo. Holy Spirit, salamat, Lord God. Tagani mo peace ang ilang mga kasing-kasing, Lord. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you and we honor you, Holy Spirit. We give you all the glory, honor, and praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. 2 Corinthians 9 to 6 to 8 NIV.
6. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. For your tithes and offerings, you may send it through these platforms. Happy Sunday. May God bless us all.